Ito na ang buong laban ni Suho sa tatlong demon kung saan isasamon niya na din si Broky at magpapakita na din dito si Esil ang panganay na anak na babae ng Ladder Clan. Kaya naman simulan na natin ng chapter 17 up to chapter 19 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Tanong ni Beru kung ano daw ang problema ni Suho at sagot naman ito na mukhang may demon sa malapit dahil nagbigay ng quest ang system. Kung mas marami siyang maililigtas na tao ay mas malaki ang makukuha niyang reward, kung kaya't sinabi niya kay Talim na lumabas na agad ito ng dungeon dahil mukhang may masamang nangyayari sa strike team. Ihatid si Talim ng mga goblin papalabas pero tanong nito kung ano ang gagawin ni Suho at sagot ng bida na hanapin niya daw ang strike team at dito ay nawalan ng kibo si Talim dahil alam niya na ang mangyayari. Alam niya daw na magiging sagabal lamang siya kung mananatili siya sa dungeon at sa oras na siya ay makalabas ay hingi agad daw siya ng tulong sa Hunter Association. Tinawag ni Suho si Gray upang makipagsanib puwersa sa lobo at dali-dali siyang tumakbo patungo kung nasaan ang mga demon. Bakas ang dugo sa daan kung saan pinakita dito ang leader ng grupo kanina at wika ng demon na daladala niya na ang panggatong at sabi naman ng isa na mabilis daw itong nakabalik. Malapit na raw mag-open ng gate kung saan lalabas dito ang demon at bilang pabuya sa ginawa ng isang demon ay siya na raw ang mag-aayos ng kanilang panggatong. Sagot ng demon na mukhang aso ay hindi raw ito patas at nasabi ng isa na masaya siyang napalitan agad nila ang kanilang panggatong dahil makakagawa sila ng Stardust na walang inaalalang problema. Ang lason daw na itinuro sa kanila gamit ang secret technique ng mga demon at ang pampalakas na galing sa Berserk Poison at ito ang Stardust. Kaya daw ng Berserk Poison na palakasin ng magic ng isang nilalang subalit may side effect ito na kainin ng buhay ng gumagamit sa kanya. Nagagawa daw mabawasan ang side effect ng crystal dahil sa apoy na mula sa Mistburn at ang lahat daw na to ay pasasalamat nila sa Apostle of Itarim dahil sinabi nila kung paano ito gawin. Kahit ang mga halimaw na kanilang ginawa mula sa pagkurap sa kaluluwa ng isang nilalang upang mawala sila sa tamang pag-iisip ay dala-dala ng Apostle of Itarim sa mundong ito. Dahil daw doon ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga katulad nilang low-ranking demons na lumakas, ngunit may biglang naramdaman ng isang demon na sobrang bilis na presensya na papalapit sa kanila. Biglang sinipa ni Suho ang pinto ng silid at iniwa naman ito ng demon na mukhang aso para hindi sila tamaan at tanong ni Suho na ito na raw ba ang lugar na kanilang hinahanap. Nang makita ni Suho ang tatlo ay napatanong siya kung ito daw ba ang mga demon at napansin niya din ang mga Mistburn sa kanilang likuran at napatanong kung nagsasagawa ba sila ng isang ritual. Biglang nakadikit ang sandata ng demon malapit sa leg ni Suho pero kahit ganun pa man ay naiwasan ito ng ating bida at pagtatanong niya na ang mga demon daw ba ang pumatay sa mga hunter na kanyang nadaanan. Sinuntok ni Suho ang demon pero nagawa itong masanggan ng kalaban at nasabi ng isang demon na mukhang kailangan nilang tulungan ng kanilang youngest dahil nagawa ni Suho na maiwasan ang pag-atake nito kahit lumunok na ito ng Stardust. Ngayon ay kumain na rin sila ng Stardust habang si Suho at ang youngest demon ay nagpapalitan ng pag-atake at sinabi ng isang demon na tumabi daw ang youngest dahil ngayon ay bibigyan niya ito ng isang pagsuntok base na din sa laki ng kanyang kamay. Nagpatalikod si Suho upang maiwasan ang malaking suntok ng demon pero ang isang demon ay naghahanda ng isang kuryente sa kanyang kamay at hinabi-habi wave niya ang ating bida pero ang pinagkaiba niya lamang kay Goku ay kuryente ang kanyang nilabas. Hindi nagsayang ng oras ang youngest demon kung kaya't balak niya nang tapusin ang ating bida pero biglang binanggit ni Suho ang salitang arouse upang palabasin ang katas ng kanyang mga shadow. Nagpakita ngayon ng kanyang mga goblin upang salubungin ang youngest demon at dito ay nagkaroon ng idea ang isang demon kung anong klaseng kapangyarihan nito at sa paghawak sa kanya ni Suho ay binuto siya nito papalayo. Nagkasundo ang dalawa dahil parehas sila nang iniisip ngayon dahil ito ang kapangyarihan na kanilang nakita noon na nagdahilan para kumonti ang bilang ng mga demon sapagkat ito raw ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Subalit masyado raw itong mahina kung ikukumpara kung paano ito gamitin ng Shadow Monarch at kung hindi raw si Suho ang Shadow Monarch ay hindi sila dapat matakot dito. Sa isip ni Suho na mas mahina ang mga demong ito kung ikukumpara kay Broky kung lalabanan niya ito ng 1 versus 1 pero mahihirapan daw siyang talunin ito kung siya ay pagtutulong-tulungan at kahit buhayin niya muli ang mga goblin ay magsasayang lamang siya ng mana kung kaya't gagamitin na daw niya ang kanyang secret weapon. Binalik ang nakaraan kung saan sinabi ni Beru na mas hihina ang Shadow Soldier kapag mas tumatagal ng oras simula nang sila ay mamatay at nasabi ni Suho na may naisip siya noong makita niya ang huling sandali ni Broky na tila ba marami itong regrets dahil kinokontrol siya ng Itarim. Maaari daw itong makatulong sa inaharap kapag ginawa niya itong Shadow pero maaari lamang niya itong gawin kung papayagan siya ni Gray sa gusto niyang mangyari. Ngayon ay binuksan na ni Suho ang susi para tawagin ang Shadow ni Broky dahil kung may regret ito
hanggang sa ngayon ibibigyan niya ito ng pagkakataon para lumaban kaya naman sumagot daw ito sa kanyang tawag. Sa mga sandaling ito ay nag-respond si Brookie sa tawag sa kanya kung saan magkakaroon ng laban sa pagitan ng tatlong demon laban kay Suho, Brookie at Gray. Umiyaw ng malakas si Brookie na para bang nakawala sa kulungan at ngayon ay meranggo ito bilang normal at nang makita nila si Brookie ay labis silang nagulat dahil si Suho daw pala ang tumalo dito. Ngayon daw ay patas na ang bilang dahil 3 versus 3 na ang laban habang naiiyak naman si Beru dahil hindi siya isinama sa bilang ni Suho. Kaya naman magsisimula na ang laban kung saan kakalabanin ni Shadow Brookie ang youngest demon habang si Suho naman ay kakalabanin ng dalawang demon na gumagamit ng kuryente at nagpapalaki ng kamay. Ang blue gate kanina ay naging red gate na ngayon kung saan isang demon ang lumabas dito na medyo pamilyar sa akin. Tanong nito kung sino ang nagsamon sa kanya dahil kagagawan daw ba ito ng demon na gusto siyang patayin pero bigla itong nagulat sa kanyang nakita dahil ano daw ang ginagawa ng Shadow Soldier sa lugar na ito. Ngayon ay kinakalaban ni Suho ang youngest demon kung saan sa pagtatamaan ng kanilang sandata ay nagawa niya itong matuod sa katawan na kinasukan ng kanyang dugo at sa isip ni Suho na sa oras na mapatay niya ito ay dalawa na lamang ang natitira. Subalit bigla siyang inatake ng kidlat ng isang demon upang hindi niya mapatay ang youngest at sa isip ni Suho na mahirap kalabanin ng teamwork na meron ng mga demon. Pinag-iingat ng demon ang youngest habang sa isip ni Suho na mauubusan siya ng mana kapag pinatagal pa niya ang laban at kahit si Brookie na mas mahina na ngayon ay malapit nang ma-reach ang kanyang limit kung kaya't paano niya daw mapaghihiwalay ang dalawang demon upang makalaban niya ito ng isa laban sa isa. Biglang pumagit na ang babaeng demon na siyang kinagulat ng magkabilang panik at kanyang tinanong kung nasaan na daw ba si Jinwoo. Napansin ni Suho na sugutan ng babaeng ito at bakit daw hinahanap nito ang kanyang ama, subalit si Beru ay nagtanong kung ano ang ginagawa ng babae sa lugar na ito. Masaya ang babae dahil nakilala niya ang boses ni Beru at natanong kung nasaan ang katawan nito, nasaan daw si Jinwoo at sino ang lalaking katabi ni Beru. Nasabi ng mga demon na ito ang demon na kanilang sinamon at mukhang kilala daw nito ang kanilang kalaban habang ang babae ay naging masaya dahil makapagpapahinga na siya ng maayos dahil kasama niya na si Beru. Subalit wika ni Beru na tamang-tama ang pagdating ng babae dahil kalabanin daw nito ang mga demon na kanilang kalaban at ngayon ay balak atakihin ng isang demon ng babae dahil ang kailangan lamang nila dito ay kanyang dugo para sa gagawin nilang Stardust. Nasabi ni Suho na sugutan daw ang babae at magagawa daw kaya nitong makipaglaban ng mag-isa pero sagot ni Beru na ang mga low-ranking demon ay walang laban sa babae dahil ang pangalan nito ay Esil na siyang daughter ng Ladder Clan at kasing lakas nito ang isang S-rank hunter. Nagulat si Suho dahil ang ibig sabihin daw pala ay makikita niya na kung paano lumaban ng isang S-rank pero sa pag-atake ng demon ay madali lamang napatumba nito si Esil na sobrang pinagtaka ng bida. Tanong ni Beru na paano daw naging sobrang hina ngayon ni Esil dahil kahit ang mana na kanyang nasasagap ay sobrang hina kung ikukumpara dati pero sagot ni Esil na 6 na buwan na ang nakakalipas ang lahat ng mga demon ay nagsimula ng magkaklas at kahit ginawa nila ang lahat para lumaban ay hindi nila ito nagawang pigilan. Nagawa niya raw makaligtas ngayon dahil sa tulong ng kanyang mga kasama subalit nakuhanan siya ng dugo habang tumatakas sa mga kalaban kung kaya't nawala ang kanyang kapangyarihan. Tanong ni Esil kung pwede ba siyang pahiramin ang kapangyarihan ni Beru pero sagot ni Beru na magsasayang lamang siya ng mana kay Esil. Sa isip ni Suho na ngayon ay may dalawa siyang kakampi na nawala ang dati nilang kapangyarihan at wika ng isang demon na narinig daw ba ng kanyang brother ang pinag-uusapan sa kabila at sagot ng isa na hindi niya nakilala si Esil dahil sa sobrang hina nito ngayon pero nagmula daw pala ito sa angkan ng Ladder Clan. Ito daw ang pagkakataon nila upang lumakas kapag nahigop nila ang dugo ni Esil at sinabi ni Suho na kung malalabanan niya lamang ng 1 versus 1 ng demon ay madali niya sana itong matatalo habang nagkaroon naman ng magandang idea si Beru. Ito daw ang magandang pagkakataon para gamitin ang kanyang ability pagkatapos niyang makarecover ng mana sabay ginamit niya ang kanyang skill na Harsh Order kay Esil kung sa tumaas ng 50% ang kanyang stat. Sinabi ni Beru na sumugod daw ang babaeng demon na walang kwenta sa kalaban habang si Suho ay medyo naaawa dito pero kung magiging 1 versus 1 ng laban ay sangayon nito sa kanya. Brookie versus Muscle Demon, Esil versus Demon na gumagamit ng Meralco pero biglang inatake ng youngest demon si Esil ngunit biglang hinawakan ni Suho ang ulo ng youngest at binuhat ito papataas upang ibato patungo sa direksyon ng Mistburn. Tumama ang demon sa apoy ng Mistburn na nagresulta upang ipakita ang kanyang mukha pero sa mga sandaling ito ay iniwan na siya ni Suho. Sa pagkamatay ng demon ay nag-level up si Suho ng isa at nadagdagan din ng lakas ng kanyang sandata at habang inaatake ni Esil ng bara-bara ang demon na may koneksyon sa Meralco ay kanyang naisip na kailangan niyang gumawa ng paraan para matalo ang baliw na si Esil. Sa pagiging baliw ay bumalik na si Esil sa dati dahil wala nang epekto ang skill ni Beru at sa kanyang pagbagsak ay nagulat ang demon
demon pero bigla ding nakalapit sa kanya si Suho, sabay binali ang kanyang leeg na nagresulta ng kanyang kamatayan. Nagawa namang masuntok ng malakas si Brookie ng demon at naisip nito na napatay na ang kanyang dalawang kasama, subalit hindi pa daw dito nagtatapos ang laban, sabay nagmadali itong lumundag patungo kay Esil. Kailangan niya raw maging malakas sa pamamagitan ng pag-inom sa dugo na meron si Esil, pero sinipa ni Suho ang kanyang kamay dahil hindi niya ito hahayaan na gawin ang kanyang gustong gawin. Sinabi ni Suho na iwanan daw siya ng bangkay para kanyang mahigop, sabay nagpakita si Brookie kung saan balak niya ng kagatin ng demon at tiyak na kanyang ikamamatay. Nang magising si Esil ay tinanong nito si Beru kung sino ang tao na kayang gumamit ng Shadow Soldier maliban kay Jinwoo, pero sagot ni Beru na hindi masyadong loyal si Esil dahil hindi nito nakikilala si Suho, sapagat alalahanin daw nito ang nakaraan kung sino ang best candidate para makagamit ng Shadow Authority. Nag-level up na muli si Suho at ngayon ay nasa level 20 na siya kung saan magagamit niya na ang Shopee ng system, habang si Esil ay natatandaan na ang katauhan ni Suho bilang anak ni Jinwoo. Sa isip ni Suho kung bakit tinawag siya ni Esil bilang Young Monarch, habang si Shadow Brookie naman ay nilalaro si Gray na parang aso talaga. Hindi raw nakilala ni Esil ang bida dahil malaki na ang pinagkaiba nito dahil sobrang kamukhang kamukha raw talaga nito ang kanyang ama at bigla itong nawalan ng malay. Tanong ni Suho kung okay lamang daw ba si Esil at sagot ni Beru na masyado lamang itong pagod kung kaya't hindi sila dapat mag-alala dito. Sumunod ay isa-isang pinapagaling ni Beru ang mga hunter at nakumpleto naman ni Suho ang kanyang quest kung saan makakatanggap siya ng 3 ability points at 700 na ginto. Nagulat ang bida dahil may ginto siyang natanggap, sabay binuksan niya ang kanyang Shopee at gaya ng kanyang naisip ay pwede siyang makabili sa Shopee ng system gamit ang ginto na kanyang natanggap. Naalala niya bigla ang pagbibigay sa kanya ng pera ni Jinwoo kapag natapos niya ang kanyang gawain noon, at kung iisipin niya raw ay binigay sa kanya ang system kung kaya't nagpasalamat siya sa kanyang ama dahil sa pagbibigay din ng pocket money. Habang nakahiga si Esil ay hawak ni Suho ang potion pero hindi niya ito pwedeng ibahagi sa iba, ngunit pwede niya itong gamitin sa iba kung siya mismo ang gagamit. Nagsimula nang makarecover si Esil at wika ni Beru na hindi siya makapaniwalang sobrang bait ni Suho dahil nag-aksaya ito ng ginto para sa walang kwentang demon, pero sagot ng bida na dahil hindi niya pwedeng iwanan si Esil ay inutusan niya sila Brookie at Gray na dalhin ito sa loob ng Shadow Dungeon kasama ang napatay nilang mga demon. Kaya naman sinunod agad ng dalawa ang utos ni Suho at tanong ni Beru kung hindi pa daw ba ito pupunta sa loob ng Shadow Dungeon, pero sagot ni Suho na may mga bagay pa siyang dapat gawin. Hawak-hawak niya ang sandata ng demon habang nakaharap sa mga Mistburn at naisip niya daw dati nung nakita niya ang mga Mistburn sa unang pagkakataon ay parang silang nahihirapan. Humingi siya ng sorry sa mga ito dahil ito lamang ang paraan na alam niyang siya ay makakatulong, sabay gamit sa kanyang skill na Storm Slash upang tapusin ang kanilang paghihirap. Sumunod ay pinakita naman ng mga hunters sa labas ng dungeon kung saan na-discover nila ang bangkay ng mga lizards at Mistburn, pero base sa naging sugat ng mga hunter ay hindi ito galing sa mga halimaw. Nakita rin nila na may laboratory sa ilalim ng dungeon na may marka ng espada kung kaya't naisip ng isa na may iba pang nilalang maliban sa mga halimaw. Tanong ng hunter kay Talim kung nasaan na daw ba ang kasama nitong collector at sagot ni Talim na kasama niya itong lumabas ng dungeon at pumunta ito sa ligtas na lugar upang makapagtago dahil kahit nakakahiya daw ay wala silang magagawa sa insidente dahil isa lamang silang mga hirang. Sinabi ng hunter na maganda ang ginawa ni Talim dahil tama lamang na nag-report ito sa Hunter Association at inutos niya sa lahat na tignan nilang mabuti ang paligid para wala silang makaligtaan na bakas. Sa isip ni Talim na ang nagligtas sa mga hunter ay walang iba kundi si Suho, at kahit hindi niya alam ang dahilan ng bida kung bakit tinatago niya ang kanyang rango ay sigurado naman siyang hindi ito masama at maghihintay daw siya na sabihin ni Suho kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa loob ng Shadow Dungeon ay sinabi ni Beru kay Esil ang mga nangyari kay Jinwoo at pumunta raw siya sa Earth para tanggalin ang seal ng bida. Tanong ni Suho kung nagkita na ba sila dati at sagot ni Esil na nakita na sila sa tutorial ng bida at sinabi pa nga daw nito natatandaan niya si Esil. Kaya naman pilit inaalala ni Suho ang pangyayaring iyon hanggang sa bumalik na talaga ang memories niya sa Demon Castle at kanyang sinabi na si Esil daw yung sumuko agad nung siya ay makita. Pag sa sermon ni Beru na dapat ay tinesting ni Esil ang lakas ni Suho pero wala daw talaga itong kwenta, pero kanyang tanong na paano talaga naging mahina si Esil at ano ang nangyari sa Demon Real. Alam naman daw siguro ni Suho na pinatay ng kanyang ama ang Demon King pati na din ang ibang Demon Noble at simula noon ay naging number 1 ng kanilang clan sa Demon Real at naghihintay lamang sila ng tawag ng Shadow Monarch sa Demon Castle. Dekada na ang nakaraan ay hindi pa din sila tinatawag ni Jinwoo kung kaya't nabuhay na lamang sila ng mapayapa, subalit isang problema ang sumibol 6 na buwan na ang nakakalipas ay isang pampalakas ang kumalat sa Demon Real at tinatawag itong Stardust. Sa isip ni Suho na narinig niyang binanggit ng mga demon na kanyang nakalaban ang tungkol sa Stardust at wika muli ni Esil na walang
walang masyadong epekto ang Stardust sa mga high-ranking demon, pero malaking bagay daw ito para sa mga low-ranking demon. Ang Stardust daw ay naging opportunity para sa mga low-ranking demon, at dahil matagal na hindi nagpapakita si Jinwoo sa Demon Realm, ay nagkaroon ng isang goal ang lahat ng demon na patayin ang Ladder Clan na siya pinoprotekta ng Shadow Monarch. Doon daw nagsimulang mag-aklas ang mga demon na nagdulot ng digmaan sa kanilang lugar, subalit masyado raw mahina ang kanilang clan para labanan ang lahat ng demon at natalo sila sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang lahat daw ng demon na mula sa kanyang clan ay hinigop ang dugo upang maging pampalakas ng ibang mga demon, at yun daw ang naging katapusan ng Ladder Clan, at sa pagkabawas ng kanyang dugo ay nawala din ang kanyang kapangyarihan. Sobra daw siyang nahihiya sa kanyang sarili dahil nag-iisa lamang siyang buhay ngayon, at dahil naagaw na sa kanila ang Demon Realm ay hindi niya na alam ang sasabihin sa Shadow Monarch. Biglang sinabi ni Suho na maganda ang ginawa ni Ezreal dahil sa palagay niya raw ay ito ang sasabihin ng kanyang ama dahil ginawa daw ng Ladder Clan ang lahat ng kanilang makakaya. Nagpapasalamat din daw si Suho dahil nakipaglaban sila Ezreal para sa kanyang ama, kung kaya tutulungan niya ito para maibangon muli nila ang kan ni Ezreal. Nang marinig ito ni Ezreal ay naalala niya ang sinabi ni Jinwoo sa kanya dati na tutulungan siya nito upang maging number 1 sa Demon Castle, kaya naman dito ay tumulo ang kanyang luha, sabay sabi ng system na nagpapasalamat daw kay Suho ang dala survivor na pure blood demon, at nais daw bang i-recruit ni Suho ang descendant ng White Flames Monarch.